Good evening, Deacon Norman. Deacon Norman, if you could lead us in prayer, please po. Sige po. Thank you. Good po sa lahat. Let's prepare po sa pakikinig ng kanyang salita. No? Let's bow our heads and close our eyes. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito for bringing us together, Panginoon, sa platform na ito upang makapakinig muli ng iyong mga salita, Lord God. We thank you po sa provisions and blessings. At ganyan naman po, may you guide ang aming exhorter sa gabing ito, si Brother Ruel. Panginoon, may you provide him the wisdom, the knowledge, and the boldness, Panginoon, ang sa ganun po ay ma-deliver niya yung message na gusto niyong aming marinig, Panginoon. And nawa po lahat ng aming marinig na salita mo ay ma-apply namin sa aming daily lives, Panginoon. And we pray sa gawain din, Panginoon, and water baptism na nangyari ngayon sa Achman, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa gawain ito, Lord God. And we thank you, Lord. We love you, we praise you. And this we pray in your most holy name, Jesus Christ. Everybody say, Amen. 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 Amen po. Amen po. Welcome po sa mga bagong Okay. join. Okay, welcome po. Thank you po sa prayers, Bro Deacon Norman. At good evening po. Mag-start na po ba ako? Apo, hindi na po Ah, kita okay. introduce. Excited. Okay. Ganda lang siya, Ready, brother. Kasi kala ko may Parang gusto ko pa yatang mawit, bro. hindi. Gusto ko sumayaw, bro, para maiba naman. Okay, good evening po sa lahat na nasa room. Sino po ba? Sis Danica, good evening po. Jans, Bro Ralph, si Sisa, Bro Elder Joe, Brother Louis, Sis Grace, Bro Norman, and family Jimenez. Bro Alan, good evening po. Good evening, bro. Okay. Tagal ng boses Sis Eya, good evening po sa iyo kung nasan ka man. Sis Good evening, bro. Sis Irene po ba to? Sis Irene, good evening po. Tita Grace, okay. At saka Sis Laika, good evening po sa inyo. Okay. Share ko na po yung screen ko. Ako po ay naatasan na mag-exhort ng parable na po ito. Nasa Luke 15:11 to 32. Basically, yung parable na po ito is very popular. Very significant din po sa akin itong parable na to kasi ito yung gospel or yung parable na share sa akin ng kaibigan ko. And nung narinig ko to for the first time, talagang tsaka naunawaan ko. Siguro last 4-5 years ago lang, ko lang siya naunawaan. Nung share sa akin ng kaibigan ko. Actually, yung kaibigan ko nag-share sa akin or sabihin na natin nagpa-convert sa akin. Kaya very significant itong parables nito. At the same time, paulit-ulit din natin siyang pinag-aaralan sa office namin kasi meron kaming short Bible study sa office namin. So, most of the time, nagsisimula kami sa mga parables, yung mga magagaang lang na story. So, kaya quite favorite ko rin itong parables na ito. Okay. So, yung nga po sa Luke 15:11 to 32, itong parable na po ito is makikita lang doon sa Luke. Sa buong sa 4 na gospel, sa Luke lang po siya makikita. So, this is very powerful parables in the Gospel of Luke teaches us the profound lessons about love, mercy, and forgiveness. It reminds us that all are welcome in God's kingdom when they turn to Him in repentance. So, later on, malalaman natin siya. At saka, actually, ipibilisan ko na lang po, at saka medyo gagaangan na lang natin. Hindi na siya gaano tayo magdidigdib kasi
limited lang din yung time natin. Pero napakaganda tong pag-aralan kasi, or kung yun nga, when it comes to Bible study, napakaganda siyang pag-aralan kasi marami tayong matututunan dito. Pero this time or this night, medyo gagaan lang natin. Bababawan lang natin kumbaga. Okay po. So I believe very popular nga po ito, no? Na narinig niyo na rin to, or somehow na nag-e-echo na sa inyong mga isipan yung prodigal son. Very familiar na kayo. Pero most of the time, pagka dinidiscuss kasi or sinishare or exhort or sa sermon, sa homily, most of the time, hindi siya nabubuo, no? Nagpo-focus lang dun sa prodigal son. Pero if you're going to read it, ang gandang storytelling nun buong buo. Tsaka very profound and powerful. Yeah, let's go. So yung 1 minute. Yung historical context nito is a part cultural context is a part large sections of yung Gospels of Luke, where Jesus is addressing a mixed crowd, including tax collectors and sinners, as well as Pharisees and scribes. Sila yung medyo critical noon kay Jesus Christ, or kasi nga we all know Jesus Christ is nakiki-socialize siya with sinners and tax collectors. So red flag na yung para sa kanila na claiming to be son of God, and then they socializing with sinners very. Alam naman natin yung culture noon, pagka magkakaiba sila ng estado, yung sinners and tax collectors, dapat hindi sila nagsasama, etc. I think alam niyo na rin yun. And during those times, sa ancient Judea is Romans ang nag-i-in charge sa kanila. Theocratic, no? Ibig sabihin they are ruled by gods, different gods, no? Unlike tayo, democratic, or sila naman theocratic. So yun yung konting or mabilis na historical cultural context ng passage natin. Sa literary context naman, makikita natin itong prodigal son sa pangatlo ng part or phrases. Actually, tatlo to na magkakasunod na may isa o magkakaparehong na theme, yung lost sheep, and lost coin, and prodigal son. I believe na-discuss na rin yata dito. Or I believe na may idea na rin kayo ano yung story ng lost sheep, lost coin, and then sinundan ni Jesus Christ na prodigal son. So lahat sila is not literal, kundi parables or illustration lang, or something like metaphor or analogy in a story way, no? So hindi siya literal, pero meron siyang heavenly meaning. Yan sabi nila. All of them revolves around the idea of something being lost and then rediscovered, illustrating the joy that comes from people mend their relationship with God. Yan. Isa nga yun yung i-discuss natin ngayon, which is the bigger picture, yung prodigal son. Ayan pa. And then, bumalik yata ako. Ayan, so yung quick plot lang ng story, yung younger son ask for shares and inheritance, and then squander lang niya, no? Yung inheritance na nakuha niya sa father niya, and then dumating yung famine, saka dun siya nagkaroon ng realizations na there is something wrong, no? And then he decided to come back to his father, and then the father is filled with compassion,
run to embrace him to his returning son. And then the father ordered a celebration and forgives the son, the younger son. Tapos yung older son naman, after na-notice niya, and then he upsets because of the celebrations and confront his father, highlighting his bitterness and self-righteousness. Later on, makikita natin yung quite details ng story. Okay. So, naisip ko, instead of reading it, mas maganda siguro kung pakinggan na lang natin. Kasi alam ko naman hindi din kayo makakapagbasa ngayon or may ginagawa kayo or makikinig lang kayo. So, I decided na audio na lang. Let's hear po yung text natin today sa Luke 15:11-32. Saglit lang po, wala po yatang audio. I-comment na lang po kung meron kayong audio na rin. Thank you po. A certain man had 2 sons. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat, and no man gave to him. And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare? I will go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And he arose and came unto his father. But when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe and put it on him. Put a ring on his hand and shoes on his feet. And bring hither the fatted calf and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again.
He was lost and is found. And they began to be merry. Now his eldest son was in the field. And as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants and asked him what these things meant. And he said unto him, Thy brother is come. And thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound. And he was angry, and would not go in. Therefore came his father out and entreated him. And he, answering his father, said, Lo, these many years do I serve thee. Neither transgressed I at any time thy commandment, and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends. But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. It was meet that we should make merry and be glad. For this thy brother was dead, and is alive, and was lost, and is found. Amen po. Let's pray po for a moment. Lord, maraming salamat po sa gandang text na iniwan niyo sa amin. It's been 2,000 years ago, Lord, ang story na to. Pero and yet, every time we hear it, we read it, we study it, palagi po merong revelation sa amin, Lord. We thank you. Patuloy nga ang iyong salita ay is alive and powerful, Lord. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Lord, for the privilege that meron ako ngayon na may share. Magamit yung mga salita, Lord. Naway lubas sa aming bibig, sa akin, Lord, yung mga salita lamang or mga lessons lamang na nais niyo marinig namin, hindi yung mga gusto namin marinig, Lord. Pray po na ang may taas at maraming salamat po. We ask for wisdom and mercy, Lord. All this we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen po. Okay, I think narinig niyo na, no, yung text natin today. Amen po ba? Hindi na natin kailangan basahin Amen ulit. po, amen. Amen po. Thank you po. Ayan. So, yung may yung sa story kasi, ma-notice nyo, may tatlo siyang character. Yung younger son, the father, and the older son. So, sa kanila tumatakbo yung story. Actually, yung tatlo na yun, pwede tayong isang pumili doon and then isang preaching na yun eh. Pwede na natin siyang gawing topic, etc. Pero ngayon, i-concise lang natin buong story. So yung younger son, alam naman natin na nangyari, naging rebellious siya, kinuha niya lang yung mana niya, buhay pa yung tatay niya. During those times, punishable by death yun actually. Kasi parang blasphemous yun or kalapastanganan yun sa isang magulang, no? Pero yet yung action ng father is very yung action ng father, makikita niyo doon na walang anumang salita, binigay niya yung hinihingi ng younger son niya, no? Without questioning, without asking, diba?
we all know yung spiritual context nito is the Father is the God or Jesus Christ, no? Alam naman natin yung karakter ng Diyos o yung ano ba to? Alam natin ng Diyos ay omniscient, alam niya lahat. Pero in yet, binigay pa rin niya yung mana sa anak niya kahit alam niya mapapahamak. No? Yun lang. Ano pa yung mga napapansin natin doon o yung karakter ng son doon sa story. So, he runs away, no? Parang si Adam and Jonah lang nung nagkasala sila or ng ano. They run away. Feel sense of incompleteness or emptiness. No? Para bang they all nandun na siya sa father niya and yet kala niya magiging mas okay siya or may sense of incompleteness siya, kaya I think he come up na kunin niya yung mana niya and then mangibang bansa siya or sabihin natin ganun, no? Hindi niya nararamdaman yung sense of being with the Father, no? He yearn to search something more, no? Become lost and sinful, lives a wild life, he believes that he can do everything on his own. Parang tayo lang, no? Alam ko makikita niyo rin yung sarili niyo, ako nakita ko yung sarili ko dun sa younger son, no? Actually yung side story lang, yung context talaga kasi nito is para to sa mga Pharisees o yung mga religious people during those time, no? Akala nila they are already with God, they are religious, they are saved na sila, etc. And yet sila yung parang hindi na mga anak ng Diyos, no? O yung ano lang sila, hindi nila alam yung ano ba tawag dito, yung totoong estado ng kasama ang tunay na Diyos o yung relasyon sa tunay na Diyos, no? Kaya nakakaisip sila ng mga ganon, like yung sons nga, yung younger son nga, di ba? Naisipan yung mag-ibang bansa, sabihin na natin ganon, no? Kunin yung mana niya and then mag-ibang bansa. Bakit pa kaya naisip niya yung ganon, no? Kasama niya na yung father niya. Mayaman yung father niya. Alam naman natin yun kasi nga sa text makikita natin doon na mayroong binigay yung mana niya. So ibig sabihin may kaya siya. Yung meron silang malaki yung lupain nila, something like kingdom, meron silang kingdom doon or sabihin natin nasasakupan. Naubusan ako ng word. Yun. And yet he feel empty. Kaya naisip niyang hingin yung mana niya and then mag-ibang bansa siya. Pwede tayong natin i-reflect yung character ng son dito sometimes or most of us para tayong siya, no? And then we can proceed na sa father. Bilisan na natin. Hindi yung father naman dito sa story, di ba? It represents Jesus Christ or our Father God. No, he possessed the kingdom. Meron siyang kingdom. No, a loving father, we all already know that. Good provider, restorer, a forgiving father. Ano ba yung mga makikita natin, mga lahat ng magaganda ay andun na sa father, no? Yung he celebrates and rejoices with ones who once we repent, no? He celebrate, makikita natin dun paulit-ulit dun sa tatlong parables na magkakasunod. Every time na may nakita sila and then they found and then they celebrate, no? Ibig sabihin natin doon ibig sabihin lang doon na nalulugod ng Diyos o nagagalak ng Diyos every time na meron siyang mga nawawala at nagbabalik, no? That is at yun ay totoo, mga kapatid. Nagagalak ang Diyos na
may isa siyang anak na bumabalik or nawala. At once na bumalik is nalulugod ang Panginoon doon or nagagalak ang Panginoon doon. Alam din natin yung father is very patient yung father, no? Naghihintay siya dun sa anak niya. Alam niya naman yun, babalik yun eh. No? At naghihintay siya. At very compassionate. Bakit? Yung, nung bumalik yung anak niya, siya pa yung tumakbo at yumakap dun sa anak niya. At pinaghanda pa niya. No? Naawa siya dun sa anak niya. Hindi niya sinermonan o kahit man lang salita na hindi maganda. Unlike tayo bilang tao, for sure pag may nawala na nga, bumalik, papagalitan pa natin yung for sure. Diba? Pero yung Diyos, wala nang kahit anong salita pa. Once we repented sincerely. Amen po? Okay, let's move forward. Yung older son naman, ano bang makikita natin doon na yung younger son is quite rebellious. Ito namang older son is religious. No, masyadong religious kasi bakit? He works with his father. No. Nagtatrabaho siya, makikita natin dun sa text. Nagtatrabahuhan niya yung mga bagay-bagay and then he hoping na makikita siya or babayaran ng tatay yung hard work niya. No, it's something like pinagtatrabaho niya yung pagiging sonship niya. No? Hindi niya nauunawaan na siya ay anak. Sabi nga sa text, 'di ba? Lahat naman 'to sa iyo eh. Pero bakit hindi naman siya humihingi? Hindi naman siya, ang problema sa text, hindi siya humihingi. Akala niya bibigay lang sa kanya since he working hard. No? Sabi nung father, lahat naman 'to sa iyo, anak, etc. Pero hiningi mo ba? Hindi mo naman hiningi. Akala niya through his hard work, ma-earn niya yung pagiging sonship niya. He focus on the reward, not the hand that he gives. Actually, siya yung kasama ng father and yet parang ang layo-layo niya. No? Medyo bastos din siya kausap. If we're going to read the text, na medyo iba yung tono niya, yung kausap niya yung kanyang father. No? He becomes self-righteous. Sabi niya dun sa text na ako nga trabaho sa iyo, hindi mo man lang ako bigyan ng kahit maliit na guya daw para i-celebrate. Akala niya siya ay yan. He experienced anger. Ayan. He experienced anger, jealousy, and pride leading to harden his heart. No? Nagalit siya, nang selos siya, naging prideful siya. Akala niya kasi siya yung dapat worthy na mag-celebrate kasi nga siya okay siya. Hindi niya iniwan yung father niya. Nagtatrabaho siya sa father niya. So he thought na siya yung karapat-dapat lang na ituring na anak ng Diyos, something like that, no? He remained busy as a servant but not as a son. Actually, yung pinaka-paborito ko talaga dito sa part na tatlo na to is yung older son. Kasi I see myself dito talaga sa older son. Kasi parang ako to and before I was already in the church, busy sa ministry, etc. Akala ko yun dahil doon sa business ko sa church, very active. Akala ko by that deeds, ma-earn ko yung grace and mercy ng Diyos sa akin. At ako'y automatic na ligtas. Hindi ko naunawaan before yun. Yung gospel. No? Busy ako sa church. I spent many years sa church.
pero hindi ko alam yung basic ng meaning ng gospel. No? Parang nakikita ko talaga yung older son sa sarili ko na para bang pag dumating sa langit, mas marami akong reward kaysa sa iba. Kasi nga ako yung hard worker sa church. Mabait ako, hindi ako nagmumura unlike iba sa iba. At etc. No? Naging prideful ako kasi nga mas okay ako kasi unlike ng iba kong tropa, hindi nagsisimba, hindi nag-serve sa church. Ako ang mas okay kasi nasa church ako palagi. No? Kasama ko mga religious people. So I see myself na parang bang mas okay ako sa kanila. Pero yung totoo, I'm just doing that. Ginagawa ko lang yun kasi nga akala ko yun yung key para maging isang mabuting tao. Pangalawa, nakikita ko sa parent ko na ganun sila, so tinuro sila na maging ganun din ako without even knowing the truth, no, o yung sense ng bakit ko ginagawa yung bagay na yun. Yun. At marami pang iba, no? Bibilisan ko na lang. So I think na alam niyo na rin tong story na to, at kung babasahin niyo to on your own, for sure makaka-relate kayo at magkakaroon kayo ng realizations na makikita niyo yung sarili niyo either dun sa older son o sa younger son, at makikita niyo lalo kung gaano kabait ang Diyos dun sa story. No? Makikita natin dun na kung paano niya binalik at naging yung reactions niya dun sa mga anak niyang nawala. Ayun, hindi ko nahahabaan pa. Okay. Yung spiritual lessons natin dito, yung number 1, repentance. Yun yung pinaka-theme actually ng parables na to, yung repentance, kasi nga dun sa nangyari sa younger son, no? He repent. Nung dumating yung kanyang rock bottom o yung nagkaroon siya ng realization, no? God's call us to turn away from our sinful way and come back to Him in repentance. We all know repentance, hindi lang ito yung emotional repentance o yung remorse. Ito yung 380 degrees to tama ba? Ano? May sinasabi yung kapatiran natin dito. Tawag dito. Yung repentance, alam natin ito yung pagbabago ng unang-una ng ating isip, kasabay nito yung actions na toward God. No. Pangalawang spiritual lessons natin dito sa parables, God's love and forgiveness. Evident yun at bold, no? Yung mahal ng Diyos at kanyang forgiving ng character. God loves us unconditionally. His forgiveness is always freely given. And we turn to Him in repentance. Hindi natin siya nagtatrabahuhan ang kanyang forgiveness. Makikita na dito sa parables, di ba? Wala pang ginagawa yung anak niya. Siya pa nga yung unang lumapit Napatawad niya na kagad. Wala pang kanta ng salita. No? And He's patiently waiting. Ganun ang karakter ng ating Ama, ng Diyos. Number 3, yung spiritual lessons natin, yung being self-righteous. Yung parang yung older son, no? Let's avoid that being self-righteous. Akala natin okay na tayo yung tunay na Kristiyano, etc. Pero baka mali, no? Kailangan tayong mag-self-check.
palagi tayo mag-self-check nga, compare natin yung sarili natin dun sa scriptures. Kung ano yung sinasabi sa scriptures, baka mamaya sobrang busy natin sa gawain, akala natin mawiwin natin yung favor ng Diyos, pero yung totoo, may something wrong. No, kaya let's avoid being self-righteous. Mas maganda palagi tayong babasa para makikita natin na yung kawalang kwenta natin compare sa grasya ng Diyos, no? Hindi naman tayo kailangan ng Diyos actually siya. Kailangan natin siya. Okay po. Yung pang-apat, yung reconciliation and restorations, no? The parable remind us that the importance of seeking reconciliation and restorations with others in the community of believers. Yung lessons din natin doon, sa buong parables na to, alam naman natin, hindi yung parables of the sana to is isang part lang to ng isang buo, no? Sa lost sheep and lost son, makikita natin doon na yun nga, if meron tayong kapatiran na malayo or medyo try natin hanapin, ibalik natin sa community o sa Diyos. Dahil doon nalulugod ang Diyos makikita na obviously naman doon sa mga text niya, no? Tutuwa ang Diyos sa mga taong bumabalik sa kanyang piling. Ayun po. So, yun. Marami pang iba. Actually, mas maganda to kung sa Bible study context kasi marami tayong matututuhan kung hihimay-himay natin to. Pero this time, medyo mababaw lang. Amen po. In applications natin, this parable calls believers to embrace God's forgiveness and to extend forgiveness to others. No? Kasi nga, kung ang Diyos nga o yung anak niya napatawad niya, yung kuya hindi niya magawa, no? Galit pa siya. Hindi siya, kumbaga, dun sa pictures na yon o sa text na yon o sa parables na yon, makikita natin dun na hindi okay yung ginawa o yung attitude ng kuya, no? Ano bang tawag doon? Dinidescribe doon yung mga bagay na hindi okay na huwag natin gawin or huwag nating tularan, no? Yung attitude ng kuya. Yung pangalawa, it challenges us to avoid self-righteous attitude and instead to celebrate with others, turn back to God. So, ganun nga, yung applications natin, we need to, lagi tayong magsa-self-check, no? Sa ating mga buhay Kristiyano. At hindi natin isa-self-check yung sarili natin at ikukumpara natin sa ibang Kristiyano din, kundi ikukumpara natin ang ating sarili sa scripture, sa Bible, no? Kasi hindi naman maganda kung ikukumpara natin yung Christian living natin sa ibang tao. Yun ang pagiging self-righteous, no? Mas maganda kung compare natin yung buhay natin sa Bible o sa buhay ni Kristo, kasi for sure makikita natin na we are natin compare sa kanya. At yun nga, hindi pinagbabawal ng Bible o ng Diyos na mag-celebrate. Makikita, mababasa naman natin dun. Kaya tayo sa community na natin, we always celebrate. Kahit sa maliliit na bagay, we celebrate. We give thanks to God. No. Pangatlo, in ating applications, it reminds us that God's love and grace and mercy are not earned but freely given. Obvious naman, no?
At alam natin, I believe alam na natin yun. Ito ay hindi natin pinagtatrabahuhan, ang grasya, ang awa, ang mercy ng Diyos ay hindi natin pinagtatrabahuhan o hindi tayo karapat-dapat o hindi tayo, ano bang mga term doon? Hindi tayo valid. Okay? Yun. Basta hindi tayo karapat-dapat lang, kundi ito ay lahat ay grasya niya, no? Lahat to by grace niya. Alam naman natin, alam na natin yung ibig sabihin ng grace. Ito ay unmerited favor. No, ito lahat ay grasya niya. Kaya napakabuti ng Diyos kasi alam natin na kahit wala pa tayong ginagawa, di ba nga sabi niya sa text, minahal niya na tayo bago pa natin siya mahalin. Amen po. I think yun na lang at maraming salamat po sa inyo. Let's close na po in prayers. Ako na rin po. Lord, maraming salamat po sa text na to. Alam namin, Lord, na marami pa kayong matututunan dito. Help us, Lord, to understand more. Give us time, Lord, to read, to study, kahit on our own. Lord, bigyan niyo po kami ng appetite para makilala ka namin, Lord. Sa ganun, Lord, makita namin ang tunay na karakter mo at magawa namin, Lord, na mahalin ka at maglingkod kami sa iyo, Lord. Itama niyo po, Lord, na aming relasyon sa inyo. Kayo po ang manguna sa aming mga buhay, sa lahat ng desisyon namin, Lord. Kayo po ang manguna. Tinadalangin din namin, Lord, ang mga kapatiran ngayon sa loob ng room na to. Maging ang aming mga petitions mamaya, Lord, tinadalangin namin sa inyo. Kayo po ang kumilos at mag-actions nito, Lord. Alam niyo, kayo po ang makakaroon ng lahat, Lord. Nandito lamang kami, Lord, para humiling sa inyo, Lord. At ang actions at ang answered ay sa inyo lamang. Kayo po ang nakakalam kung ito ba ay kailangan nangyari o hindi, Lord. May mga bagay na hindi namin maintindihan, Lord, pero by faith, because kayo po ang nakakalam, pinauubayan namin sa inyo, Lord. Lahat ng ito niyadalaman namin sa inyo. In Jesus' name we pray, amen. Amen po. Thank you po sa inyo. Amen po. Amen po. Okay, thank you Maraming po. salamat sa buhay mo, bro. Mga naman, sis. Ano po? Thank you. Thank you Nice po. yan po, Brother Rowell. Thank you po. Glory to God. Lord God po. Deacon Robert. Nanay. God bless. Thank you po. God bless po. Holy and good servant. Lord God po, Nanay. Thank you po.